Usual na tanong ng mga nagpautang. Makakasingil pa ba ako kahit na wala naman kaming kasulatan ng pinautang ko? So, malaking concern to kasi paano nga ba naman mapapatunayan na merong utang sa'yo ang isang tao? We will discuss the case of Antonio and Lolita Tan versus Carmelito Villapaz. Si Carmelito, siya yung nagpautang or creditor. Si Antonio, siya naman yung nangutang or debtor. Tapusin nyo yung video kasi malalaman nyo dito yung exact facts bakit nanalo yung nagpautang na si Carmelito. Just a reminder, this video is for academic discussion purposes only. Hindi ito legal advice. So kung meron kayong actual na case, magtanong na lang kayo sa ibang abogado na malapit sa inyo. I also run an anti-scam campaign and I publish 2 e-books about this and may mga videos yan. If you want to purchase, just click any of the links below. Pero kung hindi kayo sure kung paano mag-purchase or yung, halimbawa, yung link hindi gumana, mag-send kayo sa akin ng email. And bibigyan ko kayo ng detailed instructions how to avail this ebook. Or maski yung link, isi-send ko sa inyo. So, ito yung kwento ng kaso. Si Antonio Tan or si Tony Tan bilang debtor, nangutang siya ng 250,000 from Carmelito. Si Carmelito nag-issue ng cross-check kay Tony Tan for 250,000 pesos noong February 6, 1992. On the same date, si Tony dineposit yung cheque doon sa bangko sa PBCom Davao City branch. Si Tony hindi nakabayad dito sa utang na to despite repeated demands ni Carmelito, yung nagpautang. Nagdemanda na si Carmelito for collection of sum of money. So ito yung mga depensa ni Tony, hindi daw siya nangutang. He explained na yung check na inisyu ni Carmelito in exchange or is in exchange for the equivalent cash. Meaning, nagbigay si Tony ng 250k kay Carmelito. Then si Carmelito nag-issue ng check kay Tony. So parang lumalabas dyan, kailangan ni Carmelito ng cash and panigurado na mababayaran si Tony, nag-issue ng check si Carmelito papunta kay Tony. And ang argumento ni Tony, dapat daw nasusulat yung loan agreement. So yung hatol dyan ng regional trial court or ng lower court in favor dito sa mga nangutang dito kay Tony Tan. Ang sabi dyan, sina Tony Tan daw hindi masasabing humiram on February 6, 1992 kasi daw from January to March 1992 meron silang average daily deposit na balanse sa bangko na 700,000 pesos. At noong February 6, 1992, meron silang 1.2 million sa bangko. Ibig sabihin, wala namang rason na mangutang pa si Tony from Carmelito. Next is the alleged loan daw was not reduced in writing. Ito pa yung sinabi ng Regional Trial Court, yung cheque, hindi yan ebidensya na merong utang na nangyari. So, si Carmelito, dahil talo siya sa lower court, umapila siya sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, dyan nanalo si Carmelito. Ang sabi niyang Court of Appeals, nireverse niya yung ruling ng lower court. So, ito yan, hindi ko na babasahin lahat. Ito lang, the existence of a contract of loan cannot be denied merely because it is not reduced in writing. So, ibig sabihin, hindi porket hindi nasusulat, hindi na mapapatunayan daw yung loan. Hindi naman ganun yun. Sabi dito, surely, there can be a verbal loan. Contracts are binding between the parties, whether oral or written. So, yan. Basahin nyo na lang yan. I-post nyo na lang yung video. So, ito yung findings ng Court of Appeals in support of its decision. Sabi dyan, si Carmelito, meron din naman niyang checking account dun sa PBCom. Ito ay located within 300 meters from doon sa tindahan daw ni na Tony Tan. So kung may pangangailangan si Carmelito na 250,000 pesos, pupunta na lang yan doon sa PBCom at doon siya mag-withdraw
ng pera from his own account. Since yung own account ni Carmelito, yung nagpautang, sufficiently funded naman. So sinasabi dito na bakit kukuha pa si Carmelito kay Tony Tan ng 250,000 pesos, pwede naman na si Carmelito mag-withdraw na lang sa sarili niyang account, sufficiently funded din naman and mas malapit pa or within 300 meters from the store of Tony Tan. Ito pa yung observation ng Court of Appeals. Ang sabi, the trial court placed much emphasis on the daily and time deposit accounts of Tony Tan and Lolita Tan. Sabi, it is immaterial whether or not one is financially capable. A pauper may borrow money for survival. A prince may incur a loan for expansion. Ngayon, ito sina Tony Tan, yung mga nangutang, ulit-ulitin ko para hindi kayo malito, sila, nag-elevate sila papuntang sa Supreme Court. So, nilaban nila yung kaso. Ang argumento nila, same argument lang din, pero ini-emphasize nila na dapat nasusulat yung utang. Sabi nila ulit, financially stable sila noong February 6, 1992, as shown doon sa kanilang passbook. Kaya wala namang rason para sa kanila ay pumunta pa sa malayong lugar para humiram ng pera kay Carmelito. So, yung ruling ng Supreme Court, ito yung findings. Pero, i-recap muna. Sabi ni Tony, yung pag-i-issue ng check was for equivalent of money. Sabi ng court, hindi credible ang version ni Tony. Hindi naman kailangan ni Carmelito na kumuha ng pera kay Tony, malapit lang naman si Carmelito doon sa bangko niya at pwede na doon na siya diretso mag-withdraw ng 250,000 pesos. Dito pala, kaya nag-issue ng cheque si Carmelito papunta kay Tony kasi yun nga yung pagpapahiram niya ng utang at gusto niyang masigurado na mare-receive talaga ni Tony yung 250,000 pesos na inuutang. At syempre, para matrace talaga na pinahiram ni Carmelito si Tony Tan ng 250,000 pesos. So, the ruling of the Supreme Court, i-highlight ko na lang, at all events, a check, the entries of which are no doubt in writing, could prove a loan transaction. So, in conclusion, if a check can prove a loan transaction, syempre, pati yung mga messages natin sa Facebook Messenger, pwede rin niyang maging pruweba para mapatunayan natin na meron talagang utangan na nangyari. May utang talaga yung isang tao sa'yo. Okay, so that's it for today's topic. Sana marami kayong natutunan. For now, please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload. Thank you very much.